Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Dumating ang oras para kumain, ngunit nadismaya si Jin Hyuk sa kanyang nakikita sa kanyang harapan dahil mukhang ang kakainin muli nila ay inihaw na lumot at kabute. Nararamdaman ni Jin Hyuk na para siyang nasa isang palabas. Sinabihan lamang siya ni Hana na ano pa ba ang maaari niyang kainin sa loob ng dungeon at bakit hindi siya manghuli ng ibang mga halimaw doon. Hindi na makasagot pa si Jin Hyuk dito at pinapakuha na lamang sa kanilang dalawa ang tubig at karagdagang pagkain. Tumalikod ang dalawa at kinuha ang ipinakuha ni Jin Hyuk sa kanila. Nilagyan ni Chalshak ng karagdagang kabute ang plato ni Jin Hyuk at sinabi sa kanya na maaari niyang kainin ang kahit gaano karami ang gustuhin na walang lasang pagkain na ito. Nagpatuloy na lamang sila na kumain habang naiinis na si Hana dito dahil umaasta si Jin Hyuk na parang siya ang master sa kanila. Kinain na lamang ni Jin Hyuk ang ibinibigay sa kanyang kabute, at nakita ito ng mga manunood sa stream ni Hana na hindi makapaniwala na kinain ng siraulong ito ang ibinigay sa kanyang pagkain. Ngumiti na lamang ng palihim ang dalawa dahil kinain ng demonyong iyon ang kanilang inihandang pagkain na may lason. Nahulog na lamang ang isang plato, ngunit hindi si Jin Hyuk ang napasuka ngayon dahil si Chalshak ay nagsimulang hindi makahinga at nagpapalabas ng itim na usok mula sa bibig na ito na ipinagtaka ni Hana hanggang sa nakahiga na lamang ito na hindi makahinga at lumalabas na ang usok sa lahat ng bahagi ng katawan na ito. Tumayo si Jin Hyuk doon at tinawag ang dalawang ito na mga tanga dahil sa tingin ba talaga ng mga ito ay makakainin niya ang kung anuman ang ibigay nila sa kanya. Nagulat dito si Hana at tinanong si Jin Hyuk kung alam ba niya na may lason ang ibinigay nilang pagkain. Habang tinitingnan niya ang nangitim na bangkay ni Chalshak sa sahig, ipinaliwanag ni Jin Hyuk na ipinalit na ito ang kanilang pagkain noong humingi ito sa kanilang dalawa ng karagdagang pagkain. Sinabi niya rin sa mga ito na ang mga patagang broadcast ay ipinagbabawal kaya naman ilalabas na ito ang report button ng system. Kinabahan dito si Hana at Pasiga na tinanong si Jin Hyuk kung ano ang sinasabi na ito at kung may katibayan ba siya sa kanyang paratang sa kanya. Pati ang mga nanunood sa kanyang stream ay nagulat dahil papaano niya nalaman ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk sa kanya na ang mga live broadcast ay maaari lamang buksan kapag nakikipaglaban sa boss para pumunta sa susunod na floor at kung may nangyaring panloloko pagdating sa bilang ng mga viewer at nahuli ay siguradong paparusahan sila. Inilabas ngayon ng system na tinatanong si Jin Hyuk kung ipagpapatuloy niya ang kanyang report dahil kung walang nahanap na ipinagbabawal na gawain ay makakatanggap siya ng parusa. Sa pagkakabuko niya ay nagsimulang umiyak ng kaunti si Hana at alam niya na malapit na ang kanyang katapusan. Sinabihan siya ni Jin Hyuk na dapat na itong bantayan ang kanyang mukha sa tuwing nasa livestream ito. Tiningnan niya si Jin Hyuk na parang isa itong kaawa-awang hayop at sinabihan na napakababa ng kanyang kakayahan pagdating dito at nakakadismaya na lamang ang kanyang ipinapakita. Pinindot ni Jin Hyuk ang pagpipilian para ipagpatuloy ang kanyang report at mula dito ay binalot ng pulang ilaw at mga babala si Hana na agad niyang ipinagtaka. Kinumpirma ng system ang report at natanggal ngayon ang nakatagong stream na ginagawa ni Hana. Nakita nila ang 10 viewer na ito at ang lahat ng nangyaring pag-uusap sa loob na ito na kinagulat niya. Tiningnan niya sa kanyang likuran at nakita ang lahat ng ito habang si Jin Hyuk ay napabuntong hininga na lamang sa kaawa-awang ipinapakita ng babaeng ito sa kanyang harapan. Ang lahat ng nanunood sa kanyang stream ay nagsimulang matanggal mula dito kung saan nagtaka na lamang sila kung ano ang nangyari hanggang sa ang kasalukuyang bilang ng mga viewer na ito ay napunta sa wala. Ipinaalam na ang lahat ng mga manunood na may kinalaman sa insidenteng ito ay hindi maaaring makapanood ng mga video sa loob ng 1 buwan at kung mahuli sila sa pangalawang pagkakataon ay permanente na silang mababan. Nagsimulang mag-alala si Hana sa mga ito at nagtanong kung ano ang nangyari sa mga ito at saan sila nagpupunta ngayon.
Ipinaalam ngayon ng sistema ang kaparusahan para sa may kasalanang player kung saan haharap siya sa isang mapait na kapalaran. Pagkatanggap pa lang niya dito ay naramdaman nila na nagsimulang haminig ang lupa at alam na ni Jin Hyuk kung ano ang mangyayari. Dumating ang halimaw na dala ang oras na ito at sumilip mula sa gilid. Agad nagpakita ang Minotaur doon na ikinabahala ni Hana hanggang sa nagpakawala ang halimaw ng isang malakas na ungol na kinatakutan niya. Hindi na nagsayang ang halimaw na ito at sumugod sa direksyon nilang dalawa. Natatakot na nagpunta si Hana sa likuran ni Jin Hyuk at tinanong kung siya ba ang lalaban sa pagkakataon ito. Mas damaykit pa siya kay Jin Hyuk at nag-alala dahil papalapit na ng papalapit ang halimaw. Tinanong na siya kung ano ang kanyang dapat gawin at kung saan siya magtutungo ngayon. Sinabihan lamang siya ni Jin Hyuk na mukhang napakawalang hiya talaga na ito dahil sa kabila ng ginawa na itong pagtatangka na lasunin siya ay bakit niya siya bibigyan ng kahit anumang impormasyon para makaligtas. Nagsimulang kabahan si Hana. Hindi na alam kung ano ang ibig sabihin ni Jin Hyuk dahil hanggang sa puntong iyon ay sinasabi niya sa kanya ang lahat ng kinakailangan nilang gawin. Natawa na lamang si Jin Hyuk dahil alam niya na hindi na niya kailangan ang babaeng ito dahil natapon na ang kondisyon para kopyahin na ito ang skill ni Hana. Lumipas na ang 24 na oras at walang sinuman na nasa paligid ng dalawang magkasama. Ipinaalam kay Jin Hyuk na nagtagumpay ito sa kopyahin ang C-rank skill na Communion. Lumabas ang isang card sa itaas ng ulo ni Jin Hyuk habang tiningnan niya ang babaeng iyon at sinabihan na hindi na niya ito kinakailangan ngayon. Agad siyang pinagalitan ni Hana at sinabi sa kanya na dapat lamang siyang maghintay dahil siguradong pagsisisihan niya ang kanyang ginagawa ngayon dahil ang kanyang nakatatandang kapatid ay miyembro ng Crow Guild. Siguradong parurusahan siya na ito. Ngunit bago niya matapo ang kanyang sasabihin ay dumating ang palakol ng halimaw na naging sanhi para umatras si Hana at nahiwalay siya kay Jin Hyuk. Sa parehong pagkakataon ay nagawa niya na tumalon sa himpapawid at pumunta sa itaas ng halimaw kung saan tiningnan na ito ang kanyang susunod na susugurin. Nakita niya si Hana sa ibaba at sinabihan lamang na kinakailangan na itong manood mula doon at dapat niyang tingnan kung sino ba dapat ang kanyang katakutan sa pagitan ng mahinang guild na iyon at siya. Inilabas ni Jin Hyuk ang kanyang punyal na binalot ngayon ng kulay lilang enerhiya at sa isang iglap ay umikot-ikot ito sa himpapawid hanggang sa ipinatimanan na ito ang kanyang punyal sa halimaw na napasigaw na lamang sa sakit. Nakita niya ang ginawang pinsala at nakita na ang sugat na ito ay hindi ganun kalalim. Masyado itong mababaw para magdulot ng pinsala sa Minotaur. Nakuha niya ang pansin ng halimaw kaya naman sinuntok na ito ang pader para sana tamaan si Jin Hyuk. Ngunit nagawa niyang tumalon papunta sa kabilang direksyon at mapunta sa lupa na ginagamit ang kanyang kamay para kunin ang kanyang balanse. Napaisip na lamang siya na mukhang nakakatanggap pa rin ng pinsala ang halimaw kahit na masyadong mababaw ang kanyang ginagawang mga hiwa at sapat na ito para mapataas din ang kanyang rift stat. Mula sa kanyang kinatatayuan ay agad siyang lumundag na binibitak ang lupa. Tumakbo siya hanggang sa kinaroroonan ng halimaw at tinanggap na hindi niya magagawang patayin ito at kung ganoon na talaga ang sitwasyon ay may dapat siyang gawin. Iniwasan lamang niya ang mga ginagawang pag-atake ng halimaw at nagpadaos-dos para iwasan ang palakol na ito. Tumingin siya pabalik at alam niya na kailangan lamang niyang siguraduhin na magkakaroon siya ng paraan para patayin ito. Matapos na magkaroon ng distansya sa pagitan nila ay ginamit na ito ang kanyang skill na Element of Fire na nagpapalabas ng malakas na bugso ng hangin papunta sa kinaroroonan ng Minotaur na hinaranggan ito gamit ang kanyang palakol. Para paralisahin ang skill na ginagamit sa kanya ay nagpakawala ng malakas na ungol ang halimaw na ipinakalat ang apoy sa kanyang harapan, ngunit pagkatapon niyang gawin ito ay agad na nagpakita si Jin Hyuk sa kanyang likuran na hinati ang likod ng kanyang tuhod na ikinagulat na lamang ng halimaw hanggang sa napaluhod na lamang ito sa sahig dahil sa pagkawala ng balanse na ito. Hinarap ni Jin Hyuk ang nakaluhod na halimaw habang sinabihan ito na huwag ito masyadong gumalaw para naman makatama siya. Magiging matigas ang karne ng baka kung masyado itong maraming muscle. Napangiti na lamang si Jin Hyuk habang tiningnan ang halimaw at alam niya na malapit na siyang makaabot sa kanyang hinihintay at nakikita ngayon ang Minotaur na mas nagagalit pa.
Tahimik itong nakaluhod doon hanggang sa ibinuko na ito ang kanyang mata at ginamit ang skill na ito na level 10 Berserker. Ito na ang pinakahihintay ni Jin Hyuk na itinatagong alas ng halimaw at mula doon ay nagpakawala ng malakas na ungol ang Minotaur para ipaalam ang paggamit na ito ng kanyang skill. Pagkatapos gamitin ng halimaw ang kanyang skill ay nagsimulang kumapal ang mga braso na ito pati na ang hita na ito kung saan dumaloy ang lakas sa buong katawan ng halimaw hanggang sa umungol na lamang ito at nabalot ng kulay berdeng kidlat ang sungay at armas na ito. Nakita ito ni Jin Hyuk, ngunit inihanda lamang niya ang kanyang sarili para harapin ito at hindi nagpakita ng kahit kaunting takot na kabaliktaran ng reaksyon ngayon ni Hana na naiyak na lamang habang nakikita ang halimaw sa kanyang harapan dahil papaano na nila haharapin ang isang katulad ng halimaw na iyon na mas lumalakas pa. Bumuga ng hangin sa ilong na ito ang halimaw habang namumula ang mata at handa ng makipagsagupaan. Ipinaalam kay Jin Hyuk na ang level 10 na Berserker skill ng halimaw ay pinataas ang attack power, attack speed, at movement speed na ito ng 30% sa loob ng 5 minuto mula sa oras na pinaganya ito. Maliban pa rito ay pansamantalang pinataas ang talino na ito at binigyan ng kakayahan na makapagsalita ng isang lengguwahe. Sumigaw ang halimaw at sinabihan ang tao sa kanyang harapan na sinisigurado na ito na pupunitan na ito at ikakalat ang lahat ng piraso ng kanyang katawan sa buong dungeon. Sinabihan na gagawin niya itong babala para hindi na ito makapasok pa sa loob ng kanyang dungeon muli at guluhin siya. Itinutok na ito ang black hole na ito kay Jin Hyuk, ngunit tinapatan ni Jin Hyuk ito at naglagay pa ng lakas sa kanyang punyal habang napapansin na mukhang ang kahusayan ng kanyang punyal pagdating sa paggamit ng Magic Pova ay parang mas mataas kung ikukumpara sa dati. Itinaas niya ngayon ito at inihanda ang kanyang sarili habang hinihikayat ang halimaw na sumugod na ngayon sa kanya. Mabilis na nagpakawala ng atake ang halimaw at sinabi na dudurugin na ito ang tao sa kanyang harapan sa kanyang kabastusan. Sa kabila ng malakas na puwersa ng pag-atake na iyon ay tinanggap lamang ito ni Jin Hyuk gamit ang kanyang punyal at sinuportahan na ito gamit ang kanyang dalawang kamay. Pinadulas niya ang pag-atake at pinalampas sa kanyang punyal kung saan ang palakol ng malaking baka ay napunta na lamang sa sahig at sinira ito. Muling binunot ng halimaw ang kanyang palakol at nagpakawala ng pag-atake kay Jin Hyuk, ngunit inulit ni Jin Hyuk ang kanyang ginagawang pagpapalihis ng palakol. Nagpatuloy ang palitan na ito at mabagsik na nagpalitan ng depensa at pag-atake ang Minotaur at si Jin Hyuk na hindi nahuhuli sa kanilang sagupaan. Ang patuloy na tabla sa pagitan ni Jin Hyuk at ng halimaw ay pinanood ni Hana na hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang nakatago sa dulo ay napansin na ito na mukhang hindi na iniiwasan ni Jin Hyuk ang mga pag-atake ng halimaw, ngunit pinapalihis niya ang lakas at puwersa ng palakol na ito. Sa patuloy na observation ni Hana ay alam niya na ang isang boss monster na katulad na ito na nagagawang makagamit ng isang skill na nasa level 10 ay isang halimaw na pati ang buong puwersa ng Crow Guild ay hindi magagawang tapatan. Sa kabila na ito ay hindi niya maintindihan kung papaano nagagawa ng baliw na siraulong ito na makipagsabayan ng mag-isa sa Minotaur na mas napapalakas pa. Maliban pa rito ay ipinagpapatuloy ni Jin Hyuk na makapagpalitan ng mga pag-atake at napapanatili pa rin ang pagngiti at tumawa na parang wala itong pakialam sa kanyang buhay. Naramdaman ni Jin Hyuk sa kanyang buhay noon na parang tumitigil ang panahon at palagi niya ang kinamumuhian ang katotohanan na nararamdaman niya na parang walang nangyayari sa kanyang buhay kahit na ano pa man ang kanyang gawin at mararamdaman niya na parang wala siyang kapangyarihan sa tunay na buhay na walang nangyayari. Sa kanyang tunay na buhay o kaya naman sa loob ng laro ay parehong impyerno ang hirap na ito. Ngunit sa mundong iyon na lagi siyang nasa kanyang laro ay nararamdaman niya na parang nababagay talaga siya doon. Ang lahat ng kanyang mga naranasan ay nagkakaroon ng katuturan. Sa kanyang matagal na pakikipagpalitan sa malaking baka ay nagkaroon ng 57 na rift stat si Jin Hyuk na patuloy pang tumataas sa kanyang pakikipagpalitan ng pag-atake sa Minotaur. Sinasalubong ng kanyang punyal ang bawat pag-atake at pinapalihis niya ito sa gilid para hindi siya mapinsala ng baka. Nasisira ang paligid ng kanilang pinaglalabanan na nagpatalsak na lamang ng napakaraming piraso ng bato.
Ang mga naglalakihang debris na ito ay hinaranggan ang tanawin ng baka na naguguluhan na lamang dito. Sinusubukan niyang hanapin ang kanyang kinakalabang tao, ngunit nakikita na lamang niya sa kanyang harapan ang isang piraso ng bato na malinis na nahati sa dalawa at sa isang iglap ay nagpakita si Jin Hyuk na sumusugod papunta sa kanyang direksyon. Madaling hinati ni Jin Hyuk ang malaking baka at pinasundan pa ito ng mas maraming mga hiwa. Nilampasan ni Jin Hyuk ang halimaw matapos niyang pakawalan ang kanyang mga skill, ngunit paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya ang baka na agad na nagpakita na tumatalikod at nakatingin sa kanya ngayon habang inihanda ang kanyang suntok. Galit na galit ito at sinabi na punot-puno lamang ng mga panlilinlang ang taong iyon na walang kaakibat na kakayahan o lakas na bakas mula sa kakayahan na ito na mag-iwan lamang ng mga gasgas sa kanyang katawan. Pinakawalan na ito ang suntok kay Jin Hyuk na aktong nasa himpapawid at walang paraan para baguhin ang kanyang paggalaw. Napahinto ng kaunti ang oras habang nagkaroon ng malakas na puwersa sa loob ng labor into at ang mga kulay berde na kidlat sa katawan ng Minotaur ay naglaho. Ligtas na bumaba si Jin Hyuk mula sa kanyang pagtalon at napunta na lamang ang kanyang paa sa lupa. Lumingon siya sa kinaroroonan ng halimaw at nakita na nanginginig na lamang ito at hindi na umabot ang kanyang suntok sa kanya. Nananatili itong nakatayo lamang doon habang ipinaalam sa kanya na ang skill na berserker ng Minotaur ay nagtatapo ngayon. Tuluyang hinarap ni Jin Hyuk ang halimaw at sinabi na lamang na lumipas na ang 5 minuto habang nahihirapan gumalaw ang halimaw sa kanyang kinatatayuan. Naiinis ang malaking baka sa kanya at tinawag siya ng isang punyeta. Ipinaliwanag na ang skill na iyon ay maaaring makapagbigay ng kakayahan para ilabas ng isang individual ang tunay na itong kapangyarihan at lampasan ang lahat ng limitasyon sa loob ng 5 minuto, ngunit nagkaroon ito ng isang malaking penalty na dinadala sa isang suspended state ang gumagamit sa loob ng 24 na oras pagkatapo ng 5 minuto. Hindi na makagalaw ang halimaw habang nilampasan na ito ni Jin Hyuk na tiningnan ang kanyang stat points. Ipinaalam na sa kanya na nasa suspended state ang halimaw sa loob ng 24 na oras. Hindi nagmadali si Jin Hyuk na tapusin ang laban at tiningnan niya lamang ang 57 na rift stat points na mayroon siya at pagdating sa level ay nabawasan ang malaking agwat sa skill ng 19 na level sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Alam ni Jin Hyuk na May 20th na araw na lamang siya na natitira at maaari niya makuha ang kanyang hangarin na makuha ang 100 puntos sa loob ng oras na iyon. Lumapit si Hana kay Jin Hyuk at tinanong siya kung nagtatapo na ba ang lahat na sinagot lamang niya na hindi na ito magagawang makagalaw papagkatapo nang mawala ang epekto ng berserker skill. Pagkatapo na magbago muli ang mapa ng labor into at lumipas ang 24 na oras ay siguradong babalik muli ang halimaw para habulin sila. Bumalik ang iyak ni Hana at nakita niya na mukhang hindi pa doon nagtatapo ang impyernong mararanasan niya kasama ang demonyong ito. Ipinaalam ni Jin Hyuk sa kanya na May 20th na araw na natitira bago magtapo ito. Sinabi niya sa kanya na kagaya ng kanyang binanggit sa kanila noong una ay mananatili sila sa dungeon sa loob ng 1 buwan. Lumipas ang 20 na araw at matatagpuan na lamang si Jin Hyuk na nakikipagbakbakan muli sa baka na inihanda ang palakol na ito para ihampas sa kanya. Nahulaan agad ni Jin Hyuk kung saan magtutungo ang atake na ito at umiwas sa kanyang kanan para hindi ito tamaan. Dahil dito ay tumaas ang kanyang rift stat ng 0.015. Sunod niyang nahulaan na atake ito sa kanyang kanan kaya naman tumalon si Jin Hyuk at matagumpay niya itong naiwasan na nagdagdag muli ng rift stat. Ipinaalam ngayon na nagawa na ni Jin Hyuk na makakuha ng 100 na rift stat. Nang matapo ang kinugustong nakuha ni Jin Hyuk ay hinarap na lamang niyang muli ang halimaw na naghahanda ng kanyang susunod na pag-atake. Ngunit sinalubong niya agad ito ng isang malupit na uppercut habang tinanong kung bakit nararamdaman niya na nagiging mas mahina ito habang tumatagal itong nakikipagpalitan ng mga pag-atake. Sa isang suntok na iyon ay napaatras agad ang halimaw at nabitawan ang palakol na ito na naibaba ito. Tumapak si Jin Hyuk sa sungay ng halimaw habang nakahiga itong ngayon sa sahig at nagpaalam na lamang sa bakang iyon.
Pinilihis niya ang ulo na ito sa kinaroroonan ni Park Hana at alam niya na sa oras na ito ay may nag-iisang basura na lamang siya na kinakailangan itapon. Nang marinig ni Hana ang sinasabi ng siraulong ito ay nagulat na lamang siya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Jin Hyuk na magsisimula ngayon ang kanyang veteran company na magsimulang magpatawag ng mga bagong intern. Mas lumala ang pagtataka ni Hana na napansin ni Jin Hyuk at sinabi na mukhang kulang sa tuwa ang mukha ng babaeng ito mula sa napakagandang alok na ipinapakita niya ngayon sa kanya. Alam na ito na mukhang hindi ito interesado sa kanyang alok na ikinaiinis ni Jin Hyuk. Mabilis na sinigaw ni Hana ang kanyang sagot na nakikiusap na hayaan siyang sumali dito dahil matagal na niyang hinintay para lamang makasali sa kumpanyang ito. Bumaba si Jin Hyuk mula sa kanyang pagkakapatong sa sungay at pinuri si Hana sa pagiging determinado na ito kaya naman nagtungo na si Jin Hyuk sa interview at tinanong siya kung anong kanyang maibibigay para sa ikabubuti ng kanyang kumpanya. Sumagot ang babaeng ito na magaling siyang makitungo at ang kanyang exclusive skill na communion ay siguradong makakatulong para sa pangangasiwa ng kanilang magiging kumpanya. Alam ni Jin Hyuk na hindi ganun ka-espesyal ang skill na taglay ng babaeng ito kaya naman hindi siya interesado at tinanong kung anong pa ang maaari na ito ang ialok. Ipinaalam ng babaeng ito na hindi niya siya pagtataksilan, ngunit lumapit lamang si Jin Hyuk at tinanong kung iyon lang ba ang kanyang maibibigay at mukhang wala na itong may alok pa sa kanya kapalit ng kanyang buhay. Tiningnan niya ito ng malapitan at tinawag na nadidismaya siya sa kanyang nagiging alok. Ipinaalam na ni Jin Hyuk ang resulta na ikinatakot ni Hana. Naiyak na lamang ito at nakikiusap na bigyan pa siya ng karagdagang oras para mag-isip. Ngunit ipinahayag na ni Jin Hyuk na ang unang tagumpay na recruitment para sa intern ng kanyang veteran company ay hindi pa nangyayari. Dahil sa takot para sa kanyang sariling buhay ay binitawan na ni Hana ang isang sekreto at ipinaalam na ibibigay niya kay Jin Hyuk ang item na tinatawag na Braham's Ring. Lumuhod ito at humiyakap sa binti ni Jin Hyuk habang ipinaliwanag na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na magkakaroon sila ng negosasyon kasama ang China bilang kapalit ng pagbigay nila sa mga ito ng Korean ginseng. Nakuha ang interest ni Jin Hyuk dito at naintindihan na mukhang napunta sa kamay ng Crow Guild ang Braham's Ring. Ipinaliwanag na ang item na ito ay isa sa mga pinakamaganda na maaaring makuha sa unang palapag ng Tower of Trials. Pinataas na ito ang movement speed, nagbigay ng magic resistance, at may kakayahan pantayan at pigilan ang magic pova ng mga halimaw. Maliban pa rito ay may tatlo itong magagandang pagpipilian. Ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang Eye of Truth at nalaman na ang mga salita na binitawan ni Hana ay katotohanan. Nakita ito ni Jin Hyuk at mukhang hindi talaga nagbibiro ang babaeng ito at gusto lamang na makaligtas. Dahil dito ay tinapik niya sa likod si Hana at binati siya dahil nagawa na itong mapasa at maging isang intern para sa kanyang veteran company. Napabuntong hininga na lamang ang babae dahil sa ngayon ay nagawa niyang mapanatili ang kanyang buhay. Ipinaalam ngayon ni Jin Hyuk na ang kanilang kumpanya ay hindi nagbibigay ng sahod sa mga intern. Kinakailangan din ito na pumunta sa kanya na nagmamadali kung tatawagan na ito kahit saan pa man siya at wala siyang pakialam kung 3:00 ng umaga o kaya naman nasa ibang bansa ito. Nagtungo na ngayon sila sa pinakaimportanteng bahagi at oras na para pirmahan na ang kanilang kontrata. Nagtaka ang babae at hindi maintindihan kung bakit niya kinakailangan pumirma ng ganoon. Kinumpirma ito ni Jin Hyuk at binasa ang Memory of the World. Ginamit niya ang kanyang dalawang skill na C-rank na Communion at B-rank na Element of Fire para paghaluin ang dalawang ito gamit ang kanyang fusion. Mula dito ay nakuha niya ang A-rank skill na Brand of Fibrillation na naglalagay ng marka sa isang target na ito kung saan ang mga namarkahan ay dapat na sumunod sa kanyang mga utos at hindi sila hinahayaan sa paggawa ng kahit anumang aksyon na maaari siyang saktan. Kung susubukan ng target na basagin ito ay makakaramdam sila ng matinding sakit mula sa pagkasunog ng kanilang katawan sa apoy. Huminto si Jin Hyuk habang sinabi na magiging mainit ngayon kaya kinakailangan na itong tiisin. Hinawakan niya ang balikat ni Hana na nagtatanong kung iyon ang magiging kontrata.
Tinanong siya ni Jin Hyuk kung inaakala ba na ito na kinakailangan lamang niya na pumirma sa isang piraso ng papel dahil hindi iyon ang mangyayari. Natakot si Hana dito habang binati siya ni Jin Hyuk sa pagpasok ng kanyang kumpanya na sinigurado na aabusuhin siya. Pinahinto siya ni Hana, ngunit huli na, at maririnig na lamang sa loob ng dungeon ang malalakas na sigaw mula kay Hana at ipinaalam ngayon na ang brand of fibrillation ni Jin Hyuk ay minamarkahan ngayon ang mukha ni Park Hana.